Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubice. Sa opinyon ng mga maestrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante-order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.